Nakakalungkot. Aroy. Isang bad news. Harry Roque, huhulihin na. Ano itong kumakalat ngayon sa social media at maging sa mainstream media na may chinarge kay Harry Roque? Huhulihin na ba siya? Kinasuhan ng non-bailable na qualified human trafficking sa Angeles City Trial Court sina dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at mahigit 40 iba pa kaugnay sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sinampahan ng Department of Justice ng kasong qualified human trafficking na walang piyansa si dating presidential spokesman Harry Roque kaugnay ng sinasabing pagkakasangkot sa illegal na Pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Dawit din sa kasong isinampa sa Angeles City Regional Trial Court ang sinasabing kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Lee Ong. Sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na sakaling magpapalabas o magpalabas ng warrant of arrest ng korte, ituturing ng pugante si Roque na maaring makansilang pasaporte o isa ilalim sa red notice ng Interpol. Sa human trafficking law natin na yung mga mananagot, hindi naman kailangan may pakita na sila yung nag-recruit o nag-akit sa mga biktima. Hindi kailangan sila mismo yung nagbiyahe sa biktima papunta sa lugar kung saan sila na biktima. Kasi maliwanag sa batas natin na yung to organize or to provide financial support or to direct other persons to commit human trafficking is punishable under the law. Kita na natin kung ano ba talaga yung mga kalakaran ng asylum petition sa Netherlands. Lalo na pag lumabas na yung warrant, ipapaalam sa pamahalaan ng Netherlands na may ganitong kasong hinaharap si Ginoong Harry Roque. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Aroy, masakit na balita. Pero teka lang, bago ka magalit o matuwa, pakinggan mo muna ang buong istorya. Una, isipin mong simpleng abogado lang si Harry Roque. Naging tagapagsalita ng presidente, naging legal analyst sa TV. Pero ngayon, abay ibang klaseng spotlight ang nakuha niya. Hindi sa Senate o Supreme Court, kundi sa Reddit scam farm. Oo, hindi ka nagkakamali ng basa. Scam farm. Pero sandali lang, bakit siya daw huhulihin? Ang tanong, may warrant na ba? Isang sabog na balita. Noong April 28, isinampa na sa Angeles City RTC ang qualified human trafficking case laban kay Harry Roque at kay Cassandra Ong plus 48 pa. Non-bailable, meaning kapag naglabas ng warrant, hindi ka basta-basta makakapagpiyansa. Aroy, pero teka, paano yan nasa Netherlands daw si Roque? Nag-a-asylum pa. Ayun, dun palang juicy na. Pero bakit siya kasama? Sabi ni Roque, wala akong natatanggap na resolusyon, pero ayon sa DOJ, nag-benefit siya. Pero teka, hindi ba lawyer lang siya ng Whirlwind? Ano ngayon? Ito ang masakit na twist. Ayon sa prosecutors, hindi lang basta nagre-represent si Roque, kundi tumulong siya at kumita sa pagpapalakad ng lisensya ng Lucky South 99 Pogo. At ayon sa batas, kapag may kaalaman ka o pinili maging bulag, kahit amoy na amoy mo na ang trafficking, kasama ka pa rin sa kaso. Therefore, liable ka. Anong meron sa Lucky South 99? Isang scam farm na nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Ayon sa testigo, araw-araw nandun si Ong, tinatawag siya ng Big Boss. Pero may mas malaking boss daw. Ang godfather niya, si Dwarren Wu, na ngayon ay nagtatago. Kasama rin sa kaso si Dennis Cunanan. Oo, yung dating sangkot sa pork barrel scam. Aroy, sobrang init ng cast. Para kang nanonood ng teleserye, pero sa real life pala. Bakit ito malala? Hindi lang ito simpleng kaso kaibigan. Ayon sa Section 6 ng Anti-Trafficking Law, kapag syndicate at large scale, ibig sabihin more than 3 perpetrators and more than 3 victims, non-bailable na agad yan. At ito ang pinaka-aroy na parte. Hindi ito opinion, hindi ito baka formal na isinampa na ang kaso. Therefore, kung may probable cause, susunod na ang arrest warrant. Pero paano nga ba huhulihin si Roque kung nasa dahig siya?
Walang extradition treaty ang Pinas at Netherlands. Pero kung mapapatunayan na may mali siya o intensyon siya, maaaring humaba pa ang gulo. International level na ito, kaibigan. At ito ang ironic twist. Si Roque kilala sa laban sa human rights violation, pero ngayon, siya mismo ang akusado ng human trafficking. Aroy, ang sakit, diba? Pero teka lang, baka isipin mong tapos na ang istorya. Hindi pa, kasi habang nag-aabang tayo, kung maglalabas ng warat ang korte sa Angeles, tuloy-tuloy ang usapan. Alam ba talaga ni Roque ang nangyayari? O nagbubulag-bulagan lang siya? Isa lang ang sigurado, this is only the beginning. Kaya anong matututunan natin dito? Minsan, hindi mo kailangan maging mastermind, kaibigan, para mapasama sa krimen. Minsan, sapat na ang pakikisangkot o pagtanggap ng bayad, kahit alam mong may mali. Therefore, aroy, aroy na aroy. Have mercy, O God. 1:3 verse 19. Ito ang hatol. Dumating ang liwanag sa sanlibutan, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Kaibigan, sa mga panahong tila nababalot ng kasinungalingan ang katotohanan at ang inaakala nating tagapagtanggol ng batas ay nasasangkot sa karumal-dumal na kasalanan, isang tanong ang bumabalik: nasaan ang ating Panginoon sa gitna ng lahat ng ito? Ang sagot, nandun siya. Siya ang liwanag. Subalit gaya ng sinasabi sa 1:3 verse 19, maraming taong mas pinipili ang dilim, ang kapangyarihan, ang salapi, ang kasinungalingan, kaysa sa ating Panginoon Kristo na siyang liwanag ng katotohanan. Ang ating Panginoon Jesus ay hindi bulag sa katiwalian, hindi siya manhid sa pagdurusa ng mga naapi. Sa halip, siya mismo'y bumaba mula sa trono ng langit upang pawiin ang kasamaan, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng buhay na banal, sakripisyo sa krus at tagumpay sa muling pagkabuhay. Ang paalala sa ating kaibigan, huwag tayong mapitag sa kwento ng mundo. Huwag tayong mahumaling sa pangalang malalakas, sa kwento ng politika o sa drama ng eskandalo. Kundi ituon natin ang ating puso sa ating Panginoon Jesus. Siya lang ang may tunay na hustisya. Siya lang ang walang bahid na kasamaan dahil siya ang liwanag ng ating mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan sa mundo, sa mga balitang puno ng kasalanan at kahihiyan, turuan niyo po kaming lumapit sa iyo. Ikaw ang liwanag na kailanmay hindi naglilihim. Ikaw ang hustisya na hindi nabibili. Palakasin niyo po ang aming loob. Palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyo na mamuhay sa katotohanan kahit sa mundong mas pinipili ang dilim. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo po kaming kabayaan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pagtatusam at hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.